magkakaroon po ng gathering or rally. Ito po mga Filipino communities po natin, particularly dyan po sa bahagi po ng The Hague at kalapit po nitong lugar sa Netherlands. Ngayon na rin po ito pong nalalapit po na pagdinig kasi ito na po yung inaantayin. Actually, hindi lamang po yung mga Filipino communities po natin dyan po sa nabanggit na bansa. Even dito po sa baluarte po natin, lalo na at kahit man na ilang buwan na, ilang araw na rin po ito pong nakalipas, marami pa rin po ito pong mga interesado dito po sa kaso o di naman po kaya dito po sa mga gagawin pong pagdinig mga kabombo dito po sa estado po ngayon na ito po si former President Rodrigo Roa Duterte dahil under pa rin po siya ng International Criminal Court or ICC. Ayon dito po kay Ma'am Emeline Jacob, ang atin pong Bombo International News Correspondent sa Netherlands, karamihan sa mga dumadalo ay upang magpakita daw ng suporta sa eto po mga kababayan po nating Pinoy na tubong mga taga Visayas, taga Mindanao, 'di ba? Kasi alam din naman po natin ang baluarte na ito po pamilya Duterte, particularly diyan sa mga lugar na iyan mga kabombo, especially diyan din po sa bahagi din po ng Davao City, 'di ba? Dahil yan po mismo ang kanila pong pinagmulang lugar. May iba rin po mga foreigners na sumasali, subalit ito po ay maaring asawa lamang ng mga Pilipinong kasama sa rally. Sinabi na ito pong si Jacob na bagaman na may mga ganito pong kaganapan masasabi pa rin po nilang peaceful ito pong kanila pong lugar dahil nga po sa nakahanda ang seguridad sa bansa. At dagdag pa niya mga kabombo na hindi naman po niya nakikitang apektado ito pong mga residente ng Netherlands ngayong nalalapit na po ito pong pagdinig sa kaso at estado neto pong si Duterte. Narito pakinggan at panoorin po ninyo mga kabombo, ito pong bahagi po ng pahayag ng atin pong Bombo International News Correspondent mula po sa Netherlands kay Ma'am Emeline Jacob. Ang alam ko is mayroon silang gathering or rally. As of now, may rally yata sila. Filipino community ang kasama doon, pero meron ding mga Dutch na nakasingit. Siyempre, yung mga asawa nila, mga kaibigan nila, na sumasali rin tungkol sa politika. Pagka may mga rally naman ganyan, secured naman yung area. Safe na safe din naman ng mga Pilipino doon at saka doon mismo sa naka-detain si President, Yes po. siya, safe naman siya talaga doon. Actually, I think yung hindi naman siguro affected dahil yung mga nagpupunta doon sa mga rally, hindi rin naman nila nakikita yung itsura ni President dahil off limit yung place niya. Yun ang nababalitaan ko. Actually, ang naririnig ko, most of kababayans natin, ang nagpupunta doon is yung mga taga Mindanao, taga Yes po. Visayas. Most of them are nandoon. Pero kami, mga taga nasa Luzon, almost hindi naman. Ang alam ko is mayroon silang gathering. Yan mga kabombo, ito pong naging bahagi po ng pahayag ng atin pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa bahagi po ng Netherlands kay Ma'am Emeline Jacob patungkol naman na po sa mga naobserbahan na mga kaganapan lalong-lalo na nga din at talagang marami ito pong mga kababayan po natin. Imagine po ninyo, wala po tayo sa The Hague, wala po tayo sa Netherlands mga kabombo at andito lamang po tayo sa Pinas. Pero marami pa rin po talaga, ito po mga nagtatanong, ano na, 'di ba? Ano nang progress, ano nang ganap, kamusta na? Ito po si Duterte, marami pa rin ito po talagang interesado dito po sa kanya po katayuan, lalong-lalo na at hindi naman na po siya pabata, mga kabombo. Marami pa rin po ito po mga concern with his condition and marami pa rin ito po mga humihiling, mga kabombo, na naway mabigyan po ng pagkakataon na dito na nga lamang daw po sana sa bansa po natin litisin o di naman po kaya imbestigahan ito po mga kaso na naipupukol laban naman po sa kanya.